Matapos tumalon mula sa isang yate upang lumangoy, biglang napagtanto ng isang grupo ng mga kaibigan na nakalimutan nilang ibaba ang hagdan at sila ay natrap sa bukas na tubig. Makatatakas ba sila at makakabalik sa itaas? Ipinakilala ng kwento ang isang grupo ng mga matatalik na kaibigan, sina Amy, ang kanyang kasintahan na si Dan, Zach, at Lauren. Sama-sama silang naglalakbay, nag-e-enjoy, at kinukunan ng kanilang mga pakikipagsapalaran sa kamera. Kapansin-pansing lasing, kinuha ni Dan ang kanyang kamera at nagsimulang umiikot dito, na nagdulot sa kanya na mawala ng balanse at mahulog mula sa isang bangin. Nakakalabas siya na may mga maliit na pasa at bumalik sa kanyang mga natatakot na kaibigan. Pumunta si Amy, ang kanyang asawa na si James, at ang kanilang maliit na anak na si Sarah sa Mexico City upang ipagdiwang ang ika-30 kaarawan ni Zach sa bagong yate ni Dan. Sa daan, nahabol sila ni Zach at Lauren sa isang motorsiklo. Dumating ang buong grupo sa isang yacht club kung saan nakapark ang yate. Si Amy ang nag-iisa sa kanyang mga kaibigan na nagsusuot ng life jacket at naglaan ng oras upang lumapit sa yate. Matapos malunod ang ama ni Amy habang naglalayag, sama-sama, siya ay nagkaroon ng hydrophobia. Sa suporta ng kanyang asawa, nalampasan ni Amy ang kanyang sarili at umakyat sa deck. Tumingin ang mga kaibigan sa paligid ng yate at natagpuan si Dan sa cabin sa mga bisig ng kanyang susunod na kasintahan, si Michelle. Itinaas ng grupo ang mga layag at umalis. Tinanong ni Zach at Lauren si Dan kung paano siya nakakuha ng pera para sa ganitong bangka, ngunit siya ay tumawa at umiiwas sa pagsagot. Inilagay ni Amy at James ang kanilang anak sa kama at nag-iwan ng walkie-talkie sa kanyang cabin upang marinig kapag siya ay gising. Nasa kasagsagan ng party, ang mga kaibigan ay umiinom, sumasayaw, at nag-e-enjoy. Inalok ni Michelle ang mga barkada na mainit na ang araw at okay na lumangoy. Masaya nila itong tinanggap at lumangoy at sumisid. Nananatili si Amy sa bangka kasama si Dan at pumunta sila sa cabin upang tingnan si Baby Sarah. Inamin ni Dan sa kanyang ex-lover na gusto rin niya magkaroon ng mga anak at pinagsisisihan ng pagiging isang gago sa nakaraan. Masaya si Amy sa kanyang asawa kaya pinabilis niya ang awkward na pag-uusap at iminungkahi na bumalik si Dan sa deck. Sa labas, nag-e-enjoy ang mga kaibigan. Kinuha ni Zach ang isang seashell mula sa ilalim ng dagat at ibinigay ito kay Lauren. Nakikipag-flirt si Michelle kay James. Naglalakad si Amy sa deck kasama si Dan at inamin na kinaiinisan niya ang kanyang phobia at natatakot na maipasa ito kay Sarah. Sa isang pampering fit, niyakap ni Dan si Amy sa kanyang mga bisig. At, hindi nakikinig sa kanyang hysterical na mga sigaw, tumalon siya sa tubig kasama siya. Nagsimula siyang magpanik at ang mga flashback mula sa araw na namatay ang kanyang ama ay nag-flash sa kanyang mga mata. Sinubukan ng mga kaibigan na dalhin siya sa kanyang katinoan, ngunit ang kanilang mga boses ay tila mula sa malayo. Biglang, napagtanto ng lahat na hindi ibinaba ni Dan ang hagdan bago tumalon sa tubig. Tanging si maliit na Sarah na lang ang natira sa bangka at sa paligid nila ay ang walang katapusang dagat. Umaawit si James ng isang lullaby kay Amy upang kalmayan ang kanyang asawa. Sinubukan ng natitirang grupo na umakyat muli sa bangka sa pamamagitan ng pagtadyak sa tubig. Nabigo sila dahil masyadong mataas ang mga gilid nito. Nagsimula nang umiyak si Michelle. Pagod at malamig, desperado siyang humahawak sa inflatable dolphin. Humiling si Dan na ipahiram ang dolphin upang magamit niya ito upang umakyat sa bangka. Ang mga pagtatangkang ito ay hindi rin nagtagumpay dahil ang laruan na dolphin ay masyadong madulas at mabilis na na-deflate sa ilalim ng bigat ni Dan. Napansin ng mga lalaki ang isang bandila na nanginginig sa likod at sinubukan ni Dan na hawakan ito. Nagawa niyang hawakan ito sa kanyang pangatlong subok ngunit ang bandila ay hindi matatag at hindi siya kayang hawakan. Naka-recover si Amy at lahat ay huminga upang mag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Muli na namang hysterical si Michelle. Naisip niya may painting na lumalangoy sa ilalim nila. Sumisid si Dan sa ilalim ng tubig ngunit walang makita. Sa kabila nito, napagtanto nilang ito ay isang usapin na lamang ng oras bago lumitaw ang mga mandaragit. Nagsimula ang lahat na sumugod kay Dan at sisihin siya sa nangyayari. Naiintindihan niyang nagkamali siya ngunit hindi makahanap ng paraan palabas ng sitwasyon. Umiiyak si Amy at sinabing kailangan nilang makahanap ng paraan palabas dahil naiwan si Sarah sa itaas na nag-iisa. Patuloy na nawawala si Michelle sa kanyang katinoan. Dahil sa pagkapagod, nagsimula siyang malunod at sinubukan niyang kunin ang life jacket mula kay Amy. Itinulak siya palayo kay Amy at nagsimula siyang magkaroon ng nervous breakdown. Inilagay ni Lauren siya sa kanyang likod upang kalmayan si Michelle at nagbasa ng isang panalangin ng malakas. Naglaan ang grupo ng kaunting oras sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nauubusan sila ng enerhiya at nauuhaw. Biglang, sa malapit sa bangka, narinig nila ang tunog ng cellphone na tumatawag. Ang tunog ay nagmumula sa nakabitin na jacket ni Zach. Nagawa ni Dan na ihagis ang jacket pababa at sumagot si Zach sa tawag, ngunit dahil sa basang-basa ang telepono, wala silang oras upang ipasa ang anumang bagay. Sa ganap na pagkabigo, kinuha ni Michelle ang telepono mula sa mga kamay ni Zach at nahulog ito sa tubig na nag-aalis sa kanila ng pagkakataon na subukang makipag-ugnayan muli. Nagmumungkahi si Dan ng isang bagong ideya para sa pagsajep. Alisin ng lahat ng kanilang mga pag-aari at itali ang isang lubid mula sa mga ito upang ihagis ito sa board. Sa puntong ito, napansin ng mga lalaki ang isang bangka na mabilis na dumaan sa kanila. Desperado ang mga kaibigan na subukang ipaalam sa mga pasahero ngunit hindi nila nauunawaan ang kalagayan ng mga lalaki at kumaway ng kanilang mga kamay bilang tugon habang sila ay dumadaan. Kailangan nilang bumalik sa plano ni Dan. Gamit ang kutsilyo na natagpuan nila sa jacket ni Zach, pinutol nila ang mga damit sa mga piraso at nagnit ng isang lubid mula sa mga ito. Tinanong ni James si Dan kung posible bang makapunta sa bangka mula sa ibaba ngunit hindi niya alam. Kaya't sinuri niya ang bangka mismo at kinuha ang kutsilyo mula sa kanyang mga kaibigan, sumisid siya sa ilalim ng tubig. Samantala, nagtagumpay ang grupo na ihagis ang homemade na lubid sa board. At ngayon ay sinubukan muli ni Zach, ngunit ang lubid ay naputol. At nahulog si Zach pabalik sa tubig. Si James ay sinundan din ng pagkabigo. Sa isa pang pagsisid, aksidenteng nawala niya ang kutsilyo. Upang iligtas ang nahulog na kutsilyo, lumangoy siya ng masyadong malalim at tumama sa ilalim ng bangka habang siya ay umaakyat. Lumangoy si James palabas at sinuri siya ni Lauren. Ang dugo mula sa kanyang tainga ay nagpapakita na siya ay nagkaroon ng pinsala sa ulo at kailangan makapunta sa doktor kaagad. Ito ang naging huling patak para kay Zach, at nagpa siya siyang gumamit ng mas matinding mga pamamaraan ng pagsajep. Kinuha niya ang kutsilyo mula kay James at sinimulang tumaga sa gilid ng bangka upang iligtas siya.
At nagpa siya siyang gumamit ng mas matinding mga pamamaraan ng pagsadip. Kinuha niya ang kutsilyo mula kay James at sinimulang tumaga sa gilid ng bangka upang gamitin ito upang makapunta sa itaas. Nagmamadali si Dan patungo sa kanyang kaibigan sa hysterics at sinubukang pigilin siya dahil ayaw niyang masira ang bangka. Sa gitna ng alitan, aksidenteng sinaksak ni Dan. Si Zack sa tiyan. Ang sitwasyon ay ganap na nawala sa kontrol. Mula sa radyo ay naririnig ang hysterical na pag-iyak ni Sarah, nagising na at hindi nakikita ang kanyang mga magulang sa paligid. Dahil sa malubhang sugat at kakulangan ng medikal na atensyon, unti-unting namatay si Zack sa sakit. Si Michelle ay lumayo mula sa grupo at sa wakas ay nawawalan ng lakas dahil sa pagkapagod, ay bumagsak. Sinubukan ni Dan na iligtas siya ngunit napagtanto na huli na. Habang nagbubuni at humihingal, sinubukan ni Zack na magbiro. Naalala niya ang kanilang paglalakbay 5 taon na ang nakalipas at nais niyang nagdala si Dan ng kamera sa pagkakataong ito. Ang kanyang huling alaala ay si Lauren na naaalala niyang napakaganda niya noong huli silang nagkita. Matapos ang mga salitang ito, tumahimik si Zack at ang kanyang katawan ay naging malambot sa mga bisig ni Lauren. Nagsimula siyang umiyak ng hysterical. Sa pagkakataong ito, ang nervyos ni James ay nagiging mas masahol. Inatake niya si Dan at inakusahan siya na pinapahalagahan ng bangka kaysa sa buhay ng kanyang mga kaibigan. Sinubukan ni Amy na kalmayan ang kanyang asawa, ngunit mas nagalit siya na pinagtatanggol ng kanyang asawa ang kanyang dating kasintahan. Ang biglaang paggalaw ni James ay nagpasimula sa kanya na magsuka. Aminado si Dan sa kanyang mga kaibigan na nagsinungaling siya sa kanila tungkol sa yate at sa kanyang sitwasyong pinansyal. Nalaman na si Dan ay arbitrary na nanghiram ng yate mula sa kanyang boss, kung saan siya ay nagtatrabaho bilang isang errand boy. Nagpanggap siyang may-ari ng bangka upang akitin ng mga magagandang babae tulad ni Michelle. Nais niyang ipagmalaki sa kanyang mga dating kaibigan ang kanyang marangyang buhay upang hindi nila mahulaan na wala siyang nagawa sa mga nakaraang taon. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang iwan ang kutsilyong iniwan ni Nick sa kanyang yate. Ngayon, patay na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Mula sa pagkaalam sa kanyang ginawa, nagsimula nang umiyak si Dan. Inamin ni Lauren na siya ay umiibig kay Zack, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na sabihin ito sa kanya. Pinilit ni Amy ang kanyang kaibigan na bitawan ang kanyang patay na katawan. Ilang oras pa ang lumipas sa bukas na dagat. Pagod, pinanatili ng lahat ang kanilang balanse sa tubig at naaalala ang mga sandali mula sa kanilang mga buhay. Lumalala ang kondisyon ni James at nagsimula siyang mag-rant. Si Lauren, na hindi makatiis sa kawalang galaw, ay nagpaalam sa kanyang mga kaibigan at lumangoy palayo, umaasang makararating sa dalampasigan at makatawag ng tulong. Patuloy na umiiyak si maliit na Sarah. Sinubukan ni Amy na sumigaw sa kanya sa pamamagitan ng radyo, ngunit hindi kumalma ang bata. Naalala niya ang ideya ni Zack na makapasok sa board gamit ang kutsilyo at malapit ng sumisid sa tubig. Pinigilan siya ni Dan at siya mismo ay sumisid sa ilalim ng tubig upang makabawi sa kanyang mga kasama. Dumarating na ang dilim. Naiiwan si Amy na nag-iisa sa tubig kasama si James. Paminsan-minsan ay nawawalan siya ng malay at sinasabi sa kanyang mahal na pagod na siya at may sakit sa ulo. Nagsimula ng umulan at tahimik na namatay si James. Sumisigaw si Amy na naguguluhan sa sakit ng pagkawala ng kanyang mahal. Narinig ni Dan ang kanyang mga sigaw, ngunit patuloy siyang sumisid sa tubig upang hanapin ang kutsilyo upang iligtas sila. Dumating ang gabi, sa wakas ay tinanggap ang pagkamatay ng kanyang asawa. Binitiwan ni Amy ang kanyang katawan. Habang siya ay nagpaalam, umaawit siya ng lullaby na sabay nilang inawit sa kanilang anak bago matulog. Sumisid si Dan mula sa tubig, sumisigaw sa sakit. Nakakramp ang kanyang braso at ibinabahagi ni Amy ang kanyang vest sa kanya upang matulungan siyang lumangoy patungo sa bangka. Samantala, lumalala ang bagyo, at ang mga pagkakataon ng kaligtasan sa ganitong mga kondisyon ay napakababa. Si Dan, na nakakaramdam ng walang magawa, ay pinagsasampal ang kanyang goggles sa likod ng bangka ng buong lakas. Nabasag ang goggles at ang natira ay ang salamin na nasaktan ng kanyang kamay. Doon siya nagkaroon ng ideya kung paano gamitin ang salamin upang iligtas ang kanyang sarili. Itinulak ni Dan ang salamin sa puwang sa pagitan ng angboard at humawak dito gamit ang kanyang kamay. Nahulog siya kay Amy na, gamit ang kamay ni Dan bilang hakbang, sinubukan niyang umakyat sa bangka. Sinubukan niyang hawakan ng board, ngunit ang malakas na ulan ay nagdulot ng pagdulas ng kanyang kamay at nahulog siya sa tubig. Hiniling ni Dan sa kanya na huwag sumuko at subukang muli. Umakyat siya sa kanyang mga balikat at sinubukan muling umakyat. Nahihirapan si Dan na hawakan ng matulis na piraso ng salamin, sumisigaw sa sakit sa tuwing tumetapak si Amy sa kanyang braso. Muli na namang nadulas ang kamay ni Amy at siya ay nahulog, pinagsasama ang lahat ng natitirang lakas. Gumawa siya ng isa pang pagtatangkang at sa wakas ay nakahawak sa gilid at umakyat sa deck. Nabigla sa emosyon, nagtatawa si Dan at sumisigaw sa tuwa. Ibababa ni Amy ang gangway at agad na tumakbo sa cabin sa kanyang umiiyak na anak. Hawak ni Dan ang gangway ngunit huminto. Nahaharap siya sa isang pagpipilian. Sundan ng kanyang kaibigan at iligtas ang sarili o tanggapin ang parusa para sa nangyari sa kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang pagkakamali. Hawak ni Amy si Sarah sa kanyang mga bisig, pinapakalma ang maliit na batang babae at humiga sa tabi niya, natutuwa na natapos na ang bangungot na kanilang naranasan. Ilang sandali ang lumipas, napagtanto niyang hindi kailanman umakyat si Dan. Lumabas siya sa deck at nakita ang isang life jacket na nag-iisa sa tubig. Sa malayo, napansin ni Amy ang hindi gumagalaw na silhouette ni Dan. Sinubukan niyang sumigaw ngunit hindi ito nagtagumpay at sinubukan na ipasa ang life jacket sa kanya. Naiintindihan niya na ang kanyang pagkakasala ang nagpasya kay Dan na malunod. Naalala ni Amy ang parehong paraan na nalunod ang kanyang ama sa harap niya noong siya ay bata. Upang maiwasan ang isa pang trahedya, nalampasan ni Amy ang kanyang phobia at lumangoy patungo kay Dan. Bumaba siya, ngunit sinubukan ni Amy na iangat siya. Ang mga eksena ng nangyayari ay nakaugnay sa mga nangyari sa kanyang nakaraan. Noong panahong iyon, sinubukan din ng maliit na Amy na iligtas ang kanyang ama. Umaga na, isang bangkang pangisda ang lumalapit sa yate. Ang mangingisda ay lumalangoy sa paligid ng walang laman na sasakyan at sinubukang sumigaw sa mga pasahero, ang bangkang pangisda ay umalis. Nagising si Sarah sa cabin at nagsimulang umiyak. Sa dulo ng kwento, nakita namin si Amy na nakatayo sa deck, nakatingin sa malayo. Nakahiga si Dan sa kanyang mga paa na walang malay na kanyang nailigtas. Wala na ang bangkang pangisda sa paningin. Tanging ang tunog ng makina ang maririnig sa malayo. Ngunit siya ay nakaligtas at maaari nang bumalik sa bahay. Salamat sa panonood.